Atin pong pag-usapan ngayon at sana po makinig kayo. Salamat sa inyong pagtitiwala dito sa aking mga channel. Especially itong Mike Abe Opinions. At paki-like na rin po ninyo at subscribe kayo dun sa aking isa pang channel, MA Pinoy TV. Itong kaso, bakit ba nagkakaso si Apollo Kibuloy? Bakit ba na frozen o pinahold ng Court of Appeals ang kanyang mga kayamanan, bank account at mga property? Yan dalawang yan ating pag-usapan para ma-recall po ninyo ano ang pinag-umpisahan nitong kasalukuyang napakamasalimuot ng nangyayari o na sitwasyon sa pagitan ng kampo ni Kibuloy at ng PNP at ng gobyerno. Ito po yun. Okay? Si Kibuloy po ay leader ng Kingdom of Jesus Christ na kanyang relihiyon na matagal ng panahon. Pumutok po ang balita na di umano meron siyang mga kabataang nagiging nahaharas sa isyu ng sexual harassment. Nag-umpisa po yan doon sa sinasabing pastoral, yung night duty or panggabing duty na pastoral ng mga bata or kababaihan. Ayon sa testigo na lumantad before Senate Committee ni Senador Hontiveros at yung mga complainant ng kaso na di umano ay biktima na nag-file ng kaso dito sa Pilipinas at nag-file ng kaso sa Estados Unidos, particular na ho sa area ng California. Okay? Yan ang pinag-umpisahan. Ang tingin ng iba nung matagal ng panahon, napakagaling ni Kibuloy, napakataas na leader ni Kibuloy, pero pumutok po ang issue. Kaya nga tayo mayroong kasabihan na walang pwedeng itago na panghabang buhay o hindi pwedeng itago ang katotohanan. Kasi nga po, lumantad yung mga alleged victim doon sa tinatawag na sexual abuse at human trafficking na di umano nagpapadala, ginagamit ang mga bata kung saan-saan sa kailang mga operasyon, di umano ay pera ang galawan. Yan po yung pinag-umpisahan nito. So, yung kasong yan, may nagreklamo before prosecutor ng Davao noong 2017 o 2018. Sa hindi natin malaman dahilan, na-dismiss yung kasong yan sa Davao. So, na-dismiss yung kaso, hindi matanggap ng complainant ng abogado niya kung bakit na-dismiss ito. Lumapit sa Department of Justice. Nagpetition sila for review. Kasi ang prosecutor under ng DOJ. Ang DOJ, Department of Justice, merong authority o kapabilidad, kakayanan, legal, para reviewin ang mga nadi-dismiss na kaso sa mga prosecutor's office. So, mula 2008, tumagal ng ilang taon yan. Under Duterte administration, tumagal yung kaso ni Kibuloy sa DOJ. Pagpasok ng Marcos administration noong 2022, tumagal pa rin ng halos 2 taon, more or less. Nasilip na po ng DOJ yung nakabimbing petition ng complainant na for review doon sa na-dismiss na kaso. Nung ma-review yung kaso, nakita, mayroong probable cause, ipinail ulit dyan sa Davao yung kaso. So, dahil yung kaso po ay bailable naman, nakapag-bail pagdating sa prosecutor, pagdating sa korte ng Davao Regional Trial Court. Nag-bail yung iba, yung si Kibuloy, hindi talaga lumabas. Tapos nag-file po ng qualified human trafficking before Regional Trial Court ng Pasig. Yung complainant kasi may probable cause. Non-bailable po yan. So dyan ho nag-umpisa yan. Okay? Ngayon, nagpetisyon ang kabilang sektor, yung complainant, na i-transfer sa Regional Trial Court ng Quezon City yung kaso sa halip sa Davao para daw maging neutral. Kinatigan at nakumbinsi ng petitioner ang Supreme Court na ilipat sa Quezon City. Ayan, nailipat na. So, yan po yung kaso. Ngayon, sinasabi ng kampo ni Kibuloy at ni Atty. Torion, dismiss na yung kaso, binuhay. Totoo na dismiss, sa prosecutor lang, hindi korte. Pero dahil nga merong authority ang DOJ to review yung mga nadidismiss ng kailang prosecutor, kaya ho nakita merong kabaligtarang desisyon na dapat gawin.
ang i-file ang kaso. Ayun, na-i-file nga. Yan ho yung nangyari yan. So sinasabi nila politika, hindi po. Maaaring pinulitika ng Duterte administration dahil halos 4 na taon inupuan ng DOJ under Aguirre at saka Guevara ng mga panahon yon dahil kaibigan nila si Kibuloy. Alam naman natin malalim ang relasyon Duterte-Kibuloy. Pero ngayon, na nag-imbestiga ang committee ni Ontiveros, Committee on Chairman at Committee on Women, Children and Family Relation, Gender and Equality, at meron testigong nagsabi na sila ay merong reklamong ganito hindi gumagalaw sa DOJ, na kaya nabuhay yung kaso. So yung pagbuhay ng kaso hindi sinasadya dahil ito talaga merong buhay na complainant, kaya nabubuhay ang kaso. Yan ang hindi matanggap ni Kibuloy ngayon. At nung mai-file ang kaso, nag-issue ng warrant of arrest. May warrant of arrest ang ating Senado dahil hindi siya dumarating sa public hearing na iniimbitahan siya. Nagkaroon din ng summon o pinahaharap din ng Kongreso si Kibuloy dahil siya may-ari ng SMNI. Lahat yan inignore niya, lahat yan binaliwala, kaya hindi nangyari. Ngayon, lumala ng lumala ito. Sino ngayon ang may problema? Diba? Yan ho yung proseso. May complainant kaya nakasuhan. Dito naman tayo sa pag-prosen or na-press na nga po yung mga bank account at mga property ni Kibuloy. Dahil nga po, ang Anti-Money Laundering Council, ang trabaho niyan, Anti-Money Laundering Law, ay magbantay doon sa kaduda-dudang maduming pera. Kaya pinagdudahang baka may maduming pera si Kibuloy at saka yung Kingdom of Jesus Christ kasi di umano nanghihingi ng pera ng mga abu-abuloy ang kanilang mga members sa buong mundo na kaya may mga member. Kaya inaakala nilang yung pag-transfer ng pera mula Singapore kung saan-saang bansa patungo ng Amerika, hindi na monitor ang AMLA. Kaya yan inaaral at inimbestigahan ng AMLA ngayon. Pero inisal nag-move nila, nagpetisyon before Court of Appeals. At na-justify sa Court of Appeals na mayroon talagang dahilan para i-prosen ang property at pera habang iniimbestigahan ng AMLA. At yun ang nangyari. Unang desisyon ng CA, 20 days. After 20 days, nakumbinsi ulit ng AMLA, pinalawak, inabot ng 6 na buwan hanggang February next year, 2025. Yan po yung kalagayan ngayon. So, lahat ay batas ang pinairal. Binigyan ng pagkakataon ng mga abogado, hindi nila ma-justify yung kailang argumento, natalo sila lahat. Natalo siya doon sa Supreme Court dahil na-transfer yung kaso dito sa Quezon City. Natalo siya sa Court of Appeals dahil nakapaglabas ng order para i-process ang ari-arian. So lahat rule of law. Prosecutor, lower court, higher court, like CA at saka Supreme Court. Yan po yung rule of law na pinapairal Di ba? So ano ngayon? At sino ang may kasalanan? O di sila ang may pagkukulang? Okay? Kaya yung ulit-ulit na sinasabi ni Attorney Torion at saka Kibuloy na dismiss na yung kaso, binuhay pa. Kasi ang hustisya, ang paghahanap ng katarungan ay tuloy-tuloy talaga hanggang hindi nagkakaroon ng malinaw na closure. Ayun, pag-dismiss sa prosecutor, ay talagang hindi pa close yan. Kasi yan po ay prosecutor pa lang. Hindi yan korte. Ang korte, hindi pa umabot doon. Ngayon pa lang umabot. Dahil nirefile ngayong kaso dahil mayroong probable cause or basihan. So, at yung authority ng DOJ na reviewin yung petition for review at nakita yung kaso may basihan, yun ay obligasyon ng DOJ. Di ba? At kung ano ang dahilan nga at bakit na-dismiss sa prosecutor ng Davao noong araw, ay bahala na kayo mag-isip. Kung magkaanong dahilan niya, kung meron mang ganon o wala. Anyway, yun po yung mga nangyari. So, sa ngayon, kaya ko ito pinapaliwanag. Kasi laging sinisisi ang pulis, sinisisi ang gobyerno, sinisisi si Pangulong Marcos. Lahat ito naman na lang ni Pangulong Marcos. Ang mga kasong ito, panahon pa ni Duterte. Pero dahil sila yung magkakaibigan, kaya posible na pagtakpan, hindi tinalakay ang kaso. Ngayon po, nag-iba na ang gobyerno dahil ang policy ni Pangulong Marcos, rule of law, due process. Iyan ang pinairal. O sino may kasalanan? Hindi pwedeng sumuko ang gobyerno kahit kanino. So dapat, sumuko si Kibuloy. Dapat humarap siya sa tamang proseso. Huwag niyang takutin ang gobyerno at dapat respeto niya ang batas at ang gobyerno. Hindi niya nirespeto ang Pangulo. Pinagre-resign niya. Pagkatapos ang mga batas, ayaw niyang sundin. Yan, sino tama? Paano makakakuha ng suporta? Tapos nanawagan pa sila ng people power para tanggalin ng Pangulo. Kaya walang suporta. So lahat ng kailang ginagawa, sila lang yun.
at walang susuportang matinong Pilipino. Yan po yung aking tingin at analysis sa mga nangyayari. At least na-update ko po kayo. Paki-like na lang po. Paki-forward nyo sa inyong mga kaibigan itong video ito para maintindihan nila ang pinag-umpisahan. Walang personalan dito. Lahat issue lang. May complainant, may probable cause, may court order, may warrant of arrest at pinapairal. Kaya the best move, sumuko, sumurrender, irespeto ang batas at magkaroon ng trial para lumabas ang katotohanan kung inosente ba o hindi ang akusado. Justice for all. Justice for victim, justice for akusado or petitioner or complainant. Ganun po ang paghanap ng hustisya. Hindi pwedeng payabangan, paramihan ng pera. Maniwala kayo.